mensahe ng prophet na conferences. Ipinangaral niya ito June 8, 1963. At kung gusto niyo mapakinggan ay pakinggan niyo lang o i-download na lang sa branham.org/message audio. Doon punta kayo doon naman sa messagehub.com kung gusto niyo basahin naman through text. Okay? Now, yung title ay conferences. Amen? Dito muna natin sa panahon natin, dahil nga ang panahon natin ay makabagong mga teknolohiya na kung saan ay pwede tayong magkaroon ng conferences o conference without being na mag-gather tayo in one place. Katulad itong ating fellowship, no? Na ang pinaka ginamit natin ay itong Zoom. At ang Zoom ay ang tawag talaga diyan noong kapanahunan pa natin na nagtatrabaho, nag-aaral sa computer, ang tawag talaga diyan ay hindi naman Zoom eh. Ang tawag diyan ay video conferencing. Okay? Na kung saan ay ang video conferencing ay is a meeting with two or more participants who are participating from different location, just like this. No, yung mga kapatid natin na nasa online, no? Brother Felix ay nasa Cavite, sila Brother Roger and family ay nasa Quezon City, tayo naman ay nasa Antipolo. Then sila sino ba yun? Hindi ko nakikita, no? Nasa Pateros, iba nasa Butuan naman, no? Si Brother Joel. Okay? At yung iba pa. So, ang tawag dyan actually ay video conferencing. Okay? Na ginagamit natin ay computer o cellphones na kung saan ay merong audio and video connection. Okay? Kaya video conferencing ang tawag dyan. At ginagamit yan sa mga meetings, sa mga corporate meetings, o mga webinars, mga product demos, job interviews, and more. Yan na yung technology natin sa panahon natin. Ay video conferencing na. Kung saan ay nagkakaroon ng panayam o pagmi-meeting ng mga participants na in different location. Yan. Yan ang ginagamit natin, yung Zoom. Video conferencing ang tawag dyan. Hindi tawag ang tawag talaga dyan na technology ay video conferencing. Okay, hindi Zoom. Tinatawag na natin Zoom kasi yan yung pangalan ng apps, di ba? Pero ang tawag talaga dyan ay video conferencing technology. At yan ay 2000, meron na yan eh. Meron na yung video conferencing. Yan. Now, pagdating naman sa Bible, kapatid, meron lang akong kinuha. No? Actually, maraming conference yan na in-example si Buddy Banham. Kunin ko lang yung tatlong conferencing o yung conference na pinangalan ni Buddy Banham dito sa message na conference. Una muna yung The God's Conference. Maglobat na rin ako Kasi na yung i-charge mo na yung sa'yo. Nandito sa labas. Yung The Burning Bush Conference at yung Gethsemane Conference. Pagkuha nga yung sa labas. Nandito. Charger. Okay? So, kunin natin yung tatlo na yan at upang maunawaan natin bakit ito yung ginamit na title, no? Ni Buddy Banham. Actually, kinuha niya yan sa scripture na binasa natin. Yung come now,
Dito niya kinuha yan sa Come now and let us reason together. So, ang ginamit niya ngayon na term ay conferences. Yan. Kaya ginamit niya yung scripture na yan sa Isaiah, Book of Isaiah, conferences. At sa kabuuan ng message na yan, na sermon na yan, marami siyang in-example ng mga conferences. Pero tatlo lang yung gusto kong i-share. Amen. Itong the God's Eden Conference, the Burning Bush Conference, at yung the Gethsemane Conference. Now, dito tayo magsisimula sa paragraph 74. Sabi niya, speaking of conferences, we hear of so much of it in these days, lalo na ngayon, ano? Video conferencing na. Everything is a conference. And frankly, that's we're here this morning is a conference. And we hear so much of them and so many different places they're held. So many things that's accomplished by conferences. So everything is conferences. Maging ito ay conferences to. Maging dito sa Zoom natin ay conferences. Diba? Video conference. Okay? I think that it's a thing we should do. It's to have a conference. Okay? Lalo daw kapag may mga usually when an emergency is on. Nagpapatawag sila ng conferences, isang mabilis na conference kapag merong mga emergency. And sabi niya, dito sa paragraph 86, ay binanggit niya dito yung gold. Okay, na in the old days, ang ginagawa ng mga beater, yung mga tagapalo, no, beater, para ma-separate, they had to separate it. So separate it was a beater, beat the gold with a hammer like the Indians beat it. And the only way that the beater knew that he had the gold ready was when he beat all the dross out of it. Yung mga excess, lupa, yung mga dumi, kailangan maihiwalay doon. And he would beat it and turn it over and beat it until all the dross went out. Kapag nakita na nila yung reflection nila, yun na yun, titigil na sila. Pure gold na yun. Okay? Ganun daw yung pagbibit sa gold. He knew when that all of the dirt and the iron and the foreign matter was out of the gold. Diba? Papaluin nila ng papaluin yun hanggat maalis lahat ng mga dirt, yung mga foreign matters na nasa gold. And that's the way God is trying to do His church. Yan ang nais ng Diyos na gawin sa kanyang iglesia is to beat it till all the creeds. Lahat ng mga credo ng church, ang mga nonsense. Diba? Marami tayong mga credo, marami tayong mga nonsense na ginagawa. And all the world is beat out of it till it reflects back the life of Jesus Christ. Hanggang dumating ang time na mag-reflect yung the very life of Jesus Christ sa buhay natin. Yun ang magiging testimony ng mga tao na nakakilala sa atin, na nagre-reflect yung buhay ni Jesus Christ. So kailangan na tayo ay paluin sa pamagitan ng salita. Correction, amen, mga pagsubok, even inaalaw niya yung mga sickness and disease. Okay? Para makita natin ang paglilinis ng Panginoon sa ating buhay. Now, sin itself is only righteousness perverted. Now, my question is, who created sin? Who created righteousness? And who created sin? Sino ang lumikha ng kasalanan? Any idea? Diba? Who created sin? Okay, who create righteousness?
Okay, kaya sabi dito, now sin itself is only righteousness perverted. Now, there's only one creator and that is God. And Satan is not a creator. So si Satan, wala siya kinreate. Who create sin? Who create sin? Creator sin. God created sin? Devil created sin? Who created sin? Hindi pwede si Satanas kasi Satan is not a creator. Okay. But who created sin? Kung hindi si Satanas, sino nag-create ng sin? Okay? Now, sabi dito, the sin itself is only righteousness perverted. Ibig sabihin, yung righteousness of God, ang ginawa ni Satanas, pinervert niya lang. Kaya ang tawag doon ay sin. Kaya all manner of sin is only righteousness perverted. Kasi nga si Satanas is not a creator. Pinervert niya ang lahat ng ginawa ng Diyos. So yung righteousness of God, pinervert niya. Okay, that's why merong sin. Okay? But God, He did not create sin. Tama? Hindi Diyos ang nag-create ng sin. At hindi rin si Satanas ang nag-create ng sin. The only thing is, yung righteousness na kinreate ng Diyos, all His righteousness, even yung creation niya, sa pamamagitan ng righteousness of God, pinervert lang ni Satanas. Now, the question is, who creates sin? Wala. Walang na. Resulta, tama. Resulta yan dahil yung righteousness, yung creation ng Diyos, pinervert niya. Okay? But God created devil. Sino yun? Si Lucifer. So, kung tatanungan nyo, created devil, ang Diyos, kinreate niya si Lucifer. Okay? Pero yung sin, not God. Ang ginawa lang ni Satanas, yung righteousness of God, sa pamamagitan ng creation niya, pinervert lang ni Satanas. So, balik tayo. Who creates sin? Ang hirap sagutin, ano? Hindi nga ganda. Ang kinrate ng God kasi righteousness eh. Lahat ng bagay na ginawa niya ay mabuti. Okay? Di ba? At si Satanas ay hindi siya creator. So, hindi si Satanas ang creator ng sin. Neither God. Di ba? Kundi, ang Diyos, nag-create siya, ang ginawa ni Satanas, pinervert niya. Kaya merong sin. So, sabi Mother, resulta. And exactly right. Di ba? Yun ang resulta ng ginawa ni Satanas na yung righteousness of God, pinervert niya. Okay? Kaya sabi dito, everything is always a perversion of what's right. Di ba? So lahat ng mga mali na nakikita natin, lahat ng all manner of sins na alam natin o nagagawa ng tao, yan lang ay ano? It's only, sabi niya, everything is always a perversion of what's right. Satan can pervert, but he cannot create. So hindi si Satanas na nag-create ng sin. Okay. And we remember, the wrong, a lie, or anything that sin is righteousness perverted. So anything that's sin is righteousness perverted. And so we find Satan always takes a type of what he's going to do. Of what God done. Okay? Now, you know, there's nothing better than the baptism of the Holy Spirit. There's nothing better was given to man out of heaven, outside of the Holy Spirit. Yan daw ang pinakamainam. Amen? Yung baptism of the Holy Spirit. Okay? But you see, we try to knock the other fellow down. Diba? Yan yung nangyayari. Yung babakbakan mo, sisiraan mo. Ibig sabihin, magsasalita ka ng hindi maganda sa isang tao, lalo paparatangan mo siya ng hindi totoo. Diba? Kukutyain mo siya, o anumang bagay. Yung, we try to knock the other fellow down. Ida-down mo siya. Okay? Sabi ng propeta,
Gawin natin kung yung tao ay down na. Okay? Let's say, may mga pagsubok sa pamamagitan ng mga kahinaan, sa mga pagkakamali, mistakes in lives, mga maling decision sa buhay. So down na siya, mga problema o financially, amen, down na siya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Okay? Nagkamali siya sa ganitong desisyon, so down na siya. Let's try to pick him up a little bit. Kilain natin. Tama? Huwag natin pabayaan, huwag natin sisihin pa. Ang gawin natin daw sa mga other fellow na kung saan ay sila ay tinatawag down na. Let's try to pick him up a little bit. Okay, ibig sabihin, tulungan natin na kahit paano makabangon, makaahon. Kasi down na siya eh. Amen? Whether na nagkamali siya sa decision niya sa buhay, okay? Dahil sa sarili niya ring kagustuhan, kaya na down siya, okay? May maganon tao, di ba? Na down siya dahil mali yung mga ginawa niya sa buhay. Kaya ang ginagawa ng tao, sisihin ka. Down ka na nga. Panay pansisi. Ibig sabihin na, imbis na tulungan na lang natin, sisihin pa natin na sisihin. Di ba? Ganyan ang nature ng tao. Na nagkamali na ngayon tao, aminado na siya. Okay? So gagawin ng tao, gagawin natin, sisihin natin. Kaya sabi niya, you see, we try to knock other fellow down. Lalo ba natin silang binababa. Kaya sabi niya, let's try to pick him up a little bit and put our arm around him and let it know that the blanket stretches all the way across the bed. Okay, yung sabihin kung meron kang kumot, i-stretch mo siya para siya din ay makasama dun sa kumot kahit na maliit yung kumot. Ibig sabihin ay sharean mo rin. Okay? And hold that kind of a conference. Give him a little room. Abutin mo din pala siya. But after all his struggle. So ang tao kapag nag-i-struggle siya, ay bigyan natin siya ng maliit na room. Ibig sabihin, bigyan natin ng time. Kamustahin natin. Kamusta ka na, Brad? Kamusta ka na, sis? Diba? Mukhang tahimik ka. Ano ba ang problema mo? Alalahanin din natin yung mga ganong klaseng ng mga kapatid sa pananampalataya na kung mapansin natin na tahimik na, no? Hindi na siya masyado nag-ano, baka may problema. At kung malaman mo kung ano yung problema, kahit yung problema na yun ay dahil din sa maling mga ginagawa niya, ay bigyan pa rin natin daw ng a little room. After all, his struggle. So, ibig sabihin, abutin natin. Yan ang advice ng propeta kapag ang isang tao ay mayroon siyang baptism ng Holy Ghost. Kaya niyang abutin yung kapatid niya na nag-i-struggle. And as long as Satan can keep you firing at one another, diba? Yun ang gusto ni Satanas eh. Kaya nga, ipe-pervert niya eh. Yung love one another, ang gagawin ni Satanas, ipe-pervert niya yung love one another. Gusto niya, keep you firing at one another. He just sit back and said, brother, I don't even have to fight. But if we could just get together and look up to God as brethren, then step. Arming, united. You don't have to chance and want to go to one church and to the way you want to. Them little difference you make is no difference anyway. God give every one of you Holy Ghost. So the Bible, God gives those the Holy Ghost who obeys Him. So surely somebody has obeyed God. Yan ay nangyayari din sa talaga, no? Kung saan kapag mayroong pag-aaway, hindi nagkaintindihan, ang gagawin ng isa, aalis sa church, lilipat sa ibang church. Di ba? At magsasalita siya ng against doon sa church na pinanggalingan niya. Yung church naman na pinanggalingan niya, magsasalita naman ng against sa kanya. Kaya umalis siya kasi rebelde ang mga yan. Di ba? Sasabihin naman nung umalis, yung church na yan kasi ganito. Amen? So yan ay nangyayari talaga. Okay, yan ang gusto ni Satanas. Keep you firing at one another. Merong isang post, no? At ito rin ipinost din ni Buddy Roger, yung isang istorya sa isang gera. Actually, hindi yung gera talaga yung kwento doon eh.
Di ba, Buddy Roger? Hindi naman yung gera talaga. Ang pinakita doon, yung bata kasi, yung nasa likod niya, kapatid niya yun, patay na naging casualty doon sa gera. So ginawa niya kahit na alam na ng bata, yung kuya, napatay na yung kapatid niya, binuhat niya pa rin. Tapos binuhat niya pa rin, no? Nilagay niya sa likod niya. Nakita ng soldier. Sabi ng soldier, ibaba mo yan at ililibing namin. Sabi nung bata, yung kuya, hindi siya mabigat. Kapatid ko siya. So yun yung pinaka-moral lesson ng istorya na yan. Na encourage one another and build each other up. Kaya pag merong down, i-encourage natin, i-up natin. Di ba? Kahit na pabigat siya, iisipin mo na hindi siya pabigat. Amen? Hindi siya mabigat, sabi niya, kapatid ko siya. So, ganon yung gustong ibigay din na mensahe ng propeta. Okay? Katulad itong kwento na ito. Amen? Na kung siya ay talagang kapatid mo sa pananampalataya, ay kung meron siyang struggle sa buhay, tulungan natin ang bawat isa. Okay? At huwag siyang isipin na pabigat. Amen. Yan yung moral lesson ng kwento na yan. Hindi talaga yung gera. Yung mga casualty, hindi yung gera. Kundi yung mindset ng bata na kahit na alam niya na patay na, binubuhat niya pa rin. Pwede niya nang iwanan eh. Ay, patay na yan. Bahala ka na dyan, patay na yan eh. At mabigat yan, pero hindi siya mabigat. Totoo naman na mabigat, pero para sa kanya ay hindi mabigat kasi nga kapatid niya. So yun yung pinaka-moral lesson na encourage one another and build each other up. Kaya yan yung mensahe na gustong ipakita din ng ating propeta. Okay, kaya sabi niya, but if we could just get together and look up to God as brethren, then step, arming, united, you don't have to change. Hindi mo na kailangan nagpalipat-lipat ng simbahan. Yung ginagawa kasi natin, lipat-lipat tayo simbahan. Pagka hindi nagkaunawaan, hindi nagkasunduan, palipat-lipat ng simbahan. Then, little differences, you make is no difference anyhow. Kung maliit na diferensya lang yan, no difference anyhow. Kasi maliit lang naman yan eh. Huwag lang yung word. Okay? Pagdating sa word, hindi maliit yan. Sa mga credo and false teaching, hindi maliit yan. Okay? God give every one of you the Holy Ghost. So the Bible said, God give those the Holy Ghost who obeys Him. Then dito sa 105, there's no big men, no little men, no superiors. We are children. We are one in Christ. Our little differences doesn't make any difference. Mga maliit na bagay lang yan, hindi talaga yan differences. Yung konting tampuhan, sama ng loob, di ba? May mga tampo-tampo. Little differences lang yan, kaya doesn't make any difference. Kasi tampo lang naman yan eh. Sama ng loob. Okay? Whether Becky wants a blue dress and Sarah wants a red one, they are both getting dresses. Okay? So they mustn't argue about that. Hindi na kailangan pagtalunan pa. Ayaw, ang isa gusto niya ay blue dress, yung isa ay red dress. So hindi na kailangan daw pagtalunan yun. Kasi maliit lang yan. It doesn't make any difference. I hope na nakukuha niyo yung ibig sabihin ng propeta. Kaya kung maliit na bagay lang yan, konting tampuhan lang yan, palagpasin na natin yan. Hindi naman makaka-apekto yan sa ating pananampalataya talaga. Yan ay salaman lang. Amen? So kung meron tayong mga kapatid na down, tulungan natin, alalahan natin, kamustahin natin. Kung meron tayong may tutulong, tulungan natin. Huwag natin siyang lalo pang ibagsak. Okay? Lalo kung hindi naman natin kaya tulungan. Now, dito naman sa the first conference that I can think of, sabi niya, I'm going to call it God's Eden Conference. So, yun yung first conference na naganap dito sa lupa. Okay? God made man in His own image. In the image of God created He him. Male and female created He them. They were His beloved children. And they were put on the basis of pre-moral agency.
Okay, Genesis 1:26-27. Kinreate niya ang man after his own image and likeness. Created he him. Male and female, created he them. Anong sunod na ginawa niya? Inilagay niya si Adam and Eve on a pre-moral, on the basis, they were put on the basis of a pre-moral agency. Yun pala ang ginawa ng Diyos. Okay? Yeah, that's why, after ng tinatawag ng Genesis 2:7, okay, yung creation na ng kanilang tinatawag na earthly body, makita natin na hindi sila parang robot. Tama? Na kung ano lang talaga yung susunod ka lang kasi nakaprogram lang eh. Okay. So hindi ganon yung nilagay ng Diyos. Ang nilagay sa kanila ng Diyos ay in the program or on the basis of pre-moral agency. May mga infidel, no? May mga tao o mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. Okay? At laging kino-question nila ito. The old infidel has said many times, ito yung sabi, kaya nga merong the old infidel has said many times. So sino daw yung anong sabi ng old infidel? Kaya yung writer naglalagay siya ng anong tawag doon? Yung ganon. Quotation mark. Kasi yun nagsabi yung old infidel. Hindi si Buddy Branham. Kinokot lang ni Buddy Branham yung sinabi ng old infidel. Kaya yung writer na nag-translate yan from audio to letter ay nilagyan niya ng quotation marks. So, ibig sabihin, kinakot ni Buddy Branham yung sinabi ng old infidel. Hindi si Buddy Branham, yun talagang nagsabi. Ibig sabihin, hindi galing sa kanyang unawa. Yun. Okay? Kaya kapag magbabasa tayo, papansinin din natin yung mga mark. Lalo yung quotation mark. Okay? Kasi kung si Buddy Branham nagsabi niyan, hindi nalalagyan na yan ng quotation mark. Okay? Kaya sabi daw ng old infidel, why would a just God, yung isang mabuting Diyos, do a thing like that? Ano daw yung mga suffering ng human affair? Suffering that's gone through the age. Sumagot ng propeta, sabi niya, God did not do that. Kung ang tao ay nagsasuffer, wars, pestilence, o anumang suffering, di ba? Ay ang Diyos, ayaw niya yun, na ang tao ay magsasuffer. So bakit ang tao nagsasuffer? Dahil man did that. So hindi ang Diyos ang gumawa o hindi gusto ng Diyos na ang tao ay magsuffer, pero ang tao nagsasuffer dahil sila din ang may kagagawan. Sila din ang may dahilan. Sarili niya. Okay? God wasn't willing for him to do that. Hindi willing ang Diyos na magsuffer ang tao, na makita niya ang tao nagsasuffer. Willing ba ang Diyos? Hindi nga, ayaw niya. Kaya hindi ang Diyos ang dahilan. Kaya hindi dapat ang Diyos ang kino-question. Pero itong infidel, kino-question niya ang tao, ang Diyos. Ita mo, Diyos siya. Pero bakit gusto niya mag-suffer ang mga tao? Kaya sabi ni Buddy Branham, hindi naman ang Diyos ang may gusto niya, bakit nagsasuffer tayo? Ang tao. Siya ang may gusto. Bakit siya nagsasuffer? Dahil ang Diyos, God wasn't willing for him to do that. Ayaw ng Diyos na gawin ng tao yung mali o mag-suffer siya. Ayaw ng Diyos yun. Kaya nga sabi sa Bible na is not willing that any should perish, but all come into repentance. Then sabi uli niya, ano uli yan? Diba? Question. Tawag yan? Quotation. Sabi uli ng infidel, well then, if God was omnipotent, bakit hinayaan niya mangyari yon na mag-suffer? Ito naman, meron siyang tinatawag na backup
ay yung asusog na tanong. Okay, follow-up question. Sige, sabi niya, well then, if God was omnipotent, ito naman ngayon. Kasi nasagot na siya eh. Okay? Sabi niya eh, sabi ni Buddy Branham, hindi naman ng Diyos ang may gusto bakit mag-suffer eh. Ang tao, eh siya nagsasuffer dahil siya din may dahilan. Ang Diyos hindi siya willing eh, na gawin ng tao yung mga bagay na mali. O sige, sabi naman ng infidel, well then, if God was omnipotent, ibig sabihin ng omnipotent ano? Ano ibig sabihin ng omnipotent? All-knowing. Alam niya lahat ng bagay. Why did He let it even happen? Bakit hinayaan niyang mangyari na ang tao ay mag-suffer? Bakit? Hindi lang ginawang perfect. Okay? Yan yung tanong, yung second question ngayon, follow-up question. Ito sagot ng propeta. Because in the beginning, there was nothing but God. And in God was attributes. So in the beginning, hindi John 1:1, hindi Genesis 1:1. Yung in the beginning na yan, hindi ibig sabihin beginning of time. Kaya pag may nababasa tayo in the beginning, hindi lahat ng in the beginning ay literally beginning of time. Yan din ay figurative of speech. Kaya nga tayo tinuturuan natin ng bawat isa dito na kapag nagbabasa tayo, lalo itong mensahe, kailangan i-process natin ng tama. Hindi porke nakabasa tayo in the beginning, ayan na, yung beginning of time. Hindi pa. Kaya merong tatlong in the beginning dyan. Una, yung sinasabi dyan in the beginning was nothing but God. Sumunod yung John 1:1. Diba? Sumunod ay Genesis 1:1. Okay? Pero dyan ay figurative speech yan. Because in the beginning, there was nothing but God. And in God was attributes. In God, nasaan yung attributes? In God, nasaan? Nasa loob sa labas ng Diyos. In God. Okay? So, ganun ang pagbabasa. Nasa in God. Nasa loob siya. Nasa mind of God. Nasa foreknowledge ng Diyos. So, yung mga attributes ay nasa foreknowledge ng Diyos. Kasi nga, God alone eh. Okay? Isa sa mga attributes niya in God ay to be a Savior. Okay? Wala pang Genesis 1:1 ha? Wala pang John 1:1, wala pang Genesis 1:1. Ang kalagayan ng Diyos diyan, sabi niya, in the beginning there was nothing but God, and in God was attributes. Ano yung mga attributes na yon nasa in God? Isa doon daw ang attributes na yon ay pagiging Savior. Attributes nino yon? Isa sa mga attributes ni God. Okay. We know it's so. So, He is a Savior, and that was in Him. And there was nothing lost to be saved. Ano ibig sabihin nun? And there was nothing lost to be saved. Ano ibig sabihin? And there was nothing lost to be saved. Tagalogin natin. Walang mahuhulog. Lahat parating sa Kung walang mahuhulog, walang ililigtas. Yun ang ibig sabihin. Di ba? So kung walang ililigtas, so yung isa sa attributes niya na Savior, hindi magmamanifest. So kailangan pala, para magmanifest yung pagiging Savior ng G-O-D, God, G-O-D, God, okay? Kailangan meron talagang malos. Kung walang malos, if there was nothing lost, walang isi-save. Wala naman nahulog. Paano kita isi-save, Brad? Tulungan mo ako. Bakit tutulungan? Hindi ka naman nalulos eh. Diba? Kaya isa sa attributes ng Diyos doon sa in the beginning was nothing but God ay attributes ay isa doon ay ang pagiging Savior. Ang isa doon ay ang pagiging Father. And there was nothing He could father. Okay? Paano siya talaga magiging father? Kung wala siyang anak. Okay?
in him was attributes to be healer. O paano siya magiging healer? Kung wala talaga magkakasakit. There was nothing lost, nothing sick. So yan ang sagot ni Buddy Balam doon sa infidel. Bakit? Hindi niya na lang hinayaan na perfect. Kung hayaan niyang perfect, paano ngayon doon sa in the beginning was nothing but God? Diba? Paano siya magiging savior? Paano siya ngayon? Diba lalabas, mas magaling ka pa sa Diyos. Kasi ang Diyos, gusto niyang i-express ang kanyang sarili, ang kanyang attributes. Yung infidel, ayaw niya. Dapat perfect na lahat eh. Mas magaling ka pa sa Diyos. Gusto niya nga i-express yung sarili niya bilang savior, bilang healer, bilang father. Gusto mo perfect, walang mahuhulog eh. Diba? Yan yung mga tanong ng mga tao na kung saan ay hindi nila alam kung ano ba ang God. What is God? Okay? Kapag hindi nila naunawaan kung ano ba ang Diyos, yan yung magiging tanong ng mga tao. Sana eh. Hindi na lang niya kinarate si Satanas. Hindi sana. Walang problema eh. Diba? Yan yung mga unawa ng mga tao na kung saan ay hindi nakakaunawa kung ano ba ang Diyos. So the only thing he could do, so ano lang daw ang ginawa ng Diyos? Di ba hindi siya willing na ang tao ay mahulog, na ang tao ay mag-fall. Hindi siya willing eh. Ang ginawa lang talaga ng Diyos ay was make a man na inilagay niya ang tao o binigyan niya ang tao ng isang basihan of pre-moral agency. Ang pre-moral agency, ito ay isang programa ng Diyos na inilagay niya ang tao, ibinigay niya sa tao, napipili siya kung ano yung gusto niya sa sarili niyang pagpili. Hindi pagpili ng Diyos kundi pumili siya ayon sa kagustuhan niya, self-will, free will. Pero dahil Diyos siya, omnipotent siya, alam ng Diyos na gagawin niya yun. Pero hindi Diyos ang gumawa. Nung nagkasala si Eve, nadaya si Eve, nung nagpartake sila ng knowledge of good and evil, ang Diyos ba ang gumawa? Si Adam ay gumawa. Ayon sa kanilang free will. Pero alam ng Diyos na gagawin nila yun kasi Diyos siya. Kaya ang tanging ginawa lang ng Diyos ay inilagay niya lang ang tao sa isang programa na pipili sila ayon sa kanilang kagustuhang pagpili. Kaya nga, God did not do it Himself. Hindi ang Diyos ang gumawa, kundi ginawa ng Diyos. Ginawa ng tao. Man done it Himself. Okay, so ang Diyos, hindi niya pinili yon na gawin nila yon. Ang ginawa lang ng Diyos, inilagay lang sila sa kalagayan ng pre-moral agency. Ganon dito tayo ngayong umaga. You can accept life or turn life down. Yan ang pre-moral agency. Kaya pipili din ng tao under ng pre-moral agency. Kung ita-turn down mo ang eternal life or pipiliin mo ang eternal life. Kaya, ang Diyos ay pumili sa kanyang foreknowledge, ang tao din ay binigyan ng kalayaan ng Diyos na pumili under sa pre-moral program. Kaya niya binigyan inilagay ang tao sa pre-moral agency para ang tao ay pumili, hindi niya gawing robot. Okay? Kaya iba yung pagpili ng tao, iba din yung pagpili ng Diyos. Ang Diyos ay pumipili, hindi sa pre-moral. Ang Diyos ay pumipili, nag-e-elect, nagtatalaga. Ang ibig sabihin ng choosing ay election. Ang ibig sabihin ng election ay pagtatalaga. Ibig sabihin ng pagtatalaga, kung ano ang nakita ng Diyos. Diba? Sa foreknowledge niya, before the foundation of the world, ipipermit niya yan o itatalaga niya yan sa panahon kung saan niya gusto maganap yan. Yun ang ibig sabihin ng foreknowledge o pagpili o election. Hindi dahil gusto niya lang. Hindi niya nga desire eh. Hindi niya self-desire. Kaya nga, para ma-display ang attributes niya, ang ginawa niya lang sa tao, binigyan niya ito ng pre-moral agency. Makatarungan ba ang Diyos? Yes. Kasi hinayaan niya ang tao pumili eh. Okay? Hindi niya ginawang robot ang tao, hindi niya pinilit. O ikaw gusto ko. Sa impyerno ka.
O ikaw, gusto ko sa langit ka. Kaya sasabihin ngayon, Lord, wala akong magagawa. Pinili mo ako eh. Na ma-impyerno ako eh. Hindi ganon ang pagpili ng Diyos. Na kung saan, yan ang unawa ng karamihan sa mga Christian. Okay? That it will display His attribute. There's nothing out of time. God, being infinite, knew from the beginning that would be and what would not be. Yan. Alam ng Diyos. Kaya, hindi natin pwedeng sabihin ng Diyos, dapat ganito ang ginawa ng Diyos. Dapat ganito na lang. Hindi. Infinite ang Diyos. Sa pasimula pa lang, alam niya na at alam niya na ang hindi dapat. Kaya ang Diyos, so therefore, He wasn't willing that any should perish. Bakit may na-perish? Diba? Infinite ang Diyos, all power. Diba? Almighty. Hindi pala siya willing na ang tao ay mahulog sa pagkakasala. Bakit may nahulog? Diba? Kasi nga, binigyan niya ang tao na pumili ayon sa pumili. Kaya hinayaan niya kung ano yung pagpili ng tao, yun lang yung itatalaga ng Diyos. Yan ang pinili mo, itatalaga niya. So, parang ganito sa buhay. Pinili mo yung ayaw mo mag-aral. Diba? Gusto ko, magkatrabaho na ako, ayaw ko mag-aaral. Pinili mo yun eh. Hindi pinili ng Diyos sa iyo. Kundi nakita ng Diyos na gusto mo na ayoko na mag-aral, magtatrabaho na lang ako. Ikaw ang pumili noon. Di ba? Ganito, ano pang mga circumstances, maraming circumstances dahil. Ayoko magtrabaho. Gusto ko, pupunta ako doon sa bundok. Di ba? Doon sa lupa ko. Yung mamanahin ko. Ito unahin ko. Pili mo yun eh. Di ba? Hindi naman Diyos ang pumili para sa iyo. Okay? Kaya, ang Diyos hindi kanya talaga ginawang robot na kung ano yung gusto niya, yun lang yung gagawin mo. Kaya kapag mali yung decision mo sa buhay, hindi rin gusto ng Diyos yun na mag-suffer ka. Nag-suffer ka kasi mali yung decision mo. Ayaw mo magtrabaho eh. Mali pagpili mo. Mali pagpili mo, di magsasuffer ka. Pero ayaw nga ng Diyos na magsasuffer tayo. Ayaw ng Diyos na naghihirap tayo eh. Di ba? Mali ang pagpili mo. Okay? Gusto man ng Diyos na magsuffer, hindi nga ayaw niya nga eh. Ang gumawa. Kaya pag nakaagawa tayo ng pagkakamali at nagsasuffer tayo, huwag nating iisipin na sinusubok ako ni Lord ah. Diba? May pagsubok ako. Pag may sakit, sinusubok ako ni Satanas. Diba? Ganyan ang unawa eh. Si Satanas to, kaya may sakit ako. Kaya may sakit, kaya kayo pagsubok. Kasi tayo din naman ang may kakagawa. Kasi mali nga ang pagpili natin eh. Mali yung mga ways natin at pamamaraan. Diba? Kaya nagsasuffer tayo dahil tayo din ang may kakagawa. Kaya wag na nating ituro si Satanas, wag na natin sisihin ng Diyos, sinusubok ako ng Diyos, kaya meron akong sakit. Yung iba naman, sinusubok ako ni Satanas, kaya meron akong sakit. Kaya nagagalit si Satanas. Diba? Nadadamay siya. Inilagay lang tayo ng Diyos sa isang pre-moral agency. Okay? Pero ang Diyos is not willing na ang tao mag-suffer. Okay? So therefore, he could say that he would have a church without spot and wrinkle because he know we would have it. Okay, sa dulo na yan, nakita ng Diyos na merong church with a spot or wrinkle, which is the bride. And now you broke into it and you come here by God. Ito na ngayon. Sinilang na tayo. Sa pag-exist natin dito sa lupa, ipinanganak tayo hanggat tumating tayo sa tinatawag na age of accountability. Hindi pa man tayo dumarating sa age of accountability, nandiyan na yung opportunity to live eternally if you choose. Okay? Kaya, sa edad ng, ano bang edad yung mga age of accountability? Diba? Mga teenage, di ba?
may opportunity ka na pumili. Okay? Ngayon, pagdating ngayon dito sa tinatawag na Word of God, meron ka rin opportunity. Pag pinresent sa'yo ang salita ng Diyos, pinresent sa'yo ang message, lalo ang nag-present sa'yo, mga kapatid, ay man of God, katulad doon sa young rich man, mismo si Jesus, meron siyang opportunity to accept, di ba, the eternal life. Kaya babalik tayo doon sa Eden's conferences, ganun din eh. That's exactly what Adam and Eve had. God cannot change. He has remained the same. Give every man the same opportunity. So ganun din sa atin. Binigyan tayo ng opportunity. And then we find out that as soon as Adam and Eve had sinned, and the message come up before God. Ha? Ano to ha? Kinukwento lang to ng iba, di ba? Na parang tawag nito. Sinasalarawan niya lang yung nangyari, sinasalarawan niya lang. Okay? Ginagawa niya lang ng parang kwento. Kasi nung magkasala si Adam and Eve, dumating daw yung mensahe sa Diyos, sa ating Ama. May dumating daw ng mensahe sa Ama, sabi niya, yung anak mo, nahulog sa biyaya. He's got away from you. How that must have alarmed his heart. Na-alarm daw yung puso ng Diyos. So, ibig sabihin, isinasalarawan lang ni Badiba na hindi naman talaga literally yan na-alarm. Kasi, nahulog si Adam and Eve. Hindi ganon. Kinukwento lang na pagsasalarawan. Okay? Kaya nga, pag nagbabasa tayo, itinan natin kung figurative of speech o ito lang yung pagsasalarawan sa isang natural situation na ang birang Diyos to na-alarma pa. Diyos ka na nga, na-alarma ka pa eh. Diba? Parang binibigyan lang ng kwento ni Badiba na parang ang Diyos ay na-alarma nung malaman niya yung mensahe na nahulog na sa grace. Eh, hindi pwede yun eh. Omnipotent ka eh, omniscient eh. Diba? Alam ng Diyos na mahuhulog talaga yon. Hindi na magugulat ang Diyos. So yung ganitong mga statement diba na itinitipo niya, isinasalarawan niya lang na para bagang nung mabalitaan ng Diyos na nahulog na yung kanyang anak sa grace, ay naalarma ang kanyang puso. Diba? Figurative lang yan. Okay? And now notice the nature. When Adam realized that he was lost, when he knew that he had done wrong, it was made manifest before him that he was in the wrong. Alam din ni Adam na he was in the wrong eh. Alam niya. Instead of calling, Father, come to me. I'm lost. I've done wrong. I've been deceived. Come to me. Ang ginawa daw ni Adan, nagtago. Imbis na tawagin niya yung Father, nagkasala ako eh. And it was God going up and down the garden. Ito. Pagkasalarawan din ba naman, na ang Diyos daw, akit panaog. Diba? Sumisigaw pa. Adam, he thou art. Nilalagyan na ng kwento ni Badiba na. Ganon din daw sa panahon natin. You can show your man by the word of God. When he's failed, that exactly Adam know he had failed. He had failed the word of God. And remember, it doesn't make things a whole lot. You know what caused all of this sickness and all this trouble and death and sorrow of 6,000 years? Because one woman just failed to believe one little spear, little piece of God's word, just one little iota. She believed most of it. Kaya yung woman, si Eve, sa time natin ay tipo ng church. Perfect type ng church. Na she believed most of it. Satan told her the truth about most of it. Tama? Hindi naman nagsinungaling talaga totally si Satanas eh. Sinabi pa nga na si Satanas yung the truth about most of it. These things you'll do in this and this, di ba? Surely you'll not die. So, dinagdagan lang ni Satanas ng not. Kasi ang sabi sa kanya, surely, kapag ginahin nyo ito, surely
Yung die. Ang ginawa ni Satanas, surely not die. Pinervert niya. Sabi sa kanya, pag kinain nyo to, mamamatay. Sinabi ni Satanas, pag kinain nyo to, hindi kayo mamamatay. Pinervert niya lang yung truth eh. So yung sin ay resulta ng perversion ng righteousness. Okay? Now, sabi niya, we find out that when this man reflected God, then God came down in His own reflection. Okay? Ang Diyos mismo ay bumaba, came down His own reflection. Sa anong form? In the form of a man, Jesus Christ. Kaya ang Diyos was in Christ. Okay, now, napakaalaga na malinaw yung unawa natin sa Godhead. Okay. Kapag sinabing God, in the beginning, God created the heaven and the earth, ano yung unawa nyo doon sa God na yun, na G-O-D? In the beginning, God created. Ano dapat unawa nyo? Ano ba unawa nyo? Ano unawa nyo yung God doon? Kasi English yun eh. English kasi yun. So kung kukunin natin yung G-O-D doon, kunin natin sa Hebrew o sa Greek, ano dapat ang unawa mo doon? Ano dapat yun? Jehovah. Diba? Diba? Diba na? Yahweh. In the beginning, Jehovah created the heaven and the earth. Okay. Sa English, God. Okay? At sa Bible din, God is a spirit. Then God in Christ. Nasaan yung God? Kay Christ. Reflecting Himself. Sino yon? Sino yon? Sino yung nire-reflect niya ang sarili niya to the earth? Si Christ o yung God? Yung God. Nire-reflect ng God ang sarili niya sa earth sa pamamagitan dahil siya ay in Christ. What He was, a Savior, a God, a healer. God displaying His real attributes. Kanino? Sa pamamagitan nino? Through a man. Sino yun? Si Jesus Christ, which was His reflection. So si Jesus Christ, siya ay reflection ng Diyos. Hindi tamang sabihin o mali ang unawa na si Jesus Christ ay Diyos na nagkatawang tao. Tama ba yun? Si Jesus Christ ang Diyos na nagkatawang tao. Tama mali? Pag-isipan nyo. Okay? Kasi meron akong mga ganyan na narinig. Maraming Si Jesus Christ ang Diyos na nagkatawang tao. Tama ba yan o mali? maling Nag-reflection lang sa kanila. O, sige, pag-isipan nyo na lang yan kung tama yung ganyang wording. Ha? Mali yung pagkaka. Si Jesus ang Diyos na nagkatawang tao. Mali. Okay? Pero dito, hindi ganyan ang sinasabi. The God in Christ, reflecting Himself to the earth that He was a Savior, a God, a healer. Displaying His real attributes through a man. So yung attributes niya sa pagiging healer ay ano? Nag-reflect through a man. Kanino? So kaya nga, yung in the beginning, saan yung in the beginning? Saan yung in the beginning kanina? Was na? Ayan, di ba? In the beginning, there was nothing but God. Sino yung God na yan dyan? In the beginning, wala pang John 1:1, wala pang Genesis 1:1, ha? In the beginning, natin God. Wala pang Genesis 1:1. Sino yan na tinawag na ano? Diba, namna? Sa Hebrew na Elohim. Kaya sabi niya, in the beginning, Elohim created the heaven and the earth. Hindi niya sinabing in the beginning, Jesus created the heaven and the earth. Si Elohim ay ano?
ang Diyos na nagkatawang tao sa panahon ni Abraham. Hindi si Jesus na nagkatawang tao sa panahon ni Abraham. Iba yon. Kaya mag-iingat din tayo na si Jesus ang Diyos na nagkatawang tao. Kakamali tayo ng nawa dun. Sablay. Diba? Jesus na nagkatawang tao, reflection ni God. Kasi reincarnation ang mangyayari doon eh. Sabi niya ba, I do not believe in the doctrine of reincarnation. Incarnated Christ. Pero yung reincarnation, yan, si Jesus sa Old Testament, nagkatawang tao. Pagdating dito sa New Testament, nagkatawang tao ulit. Reincarnation yun. Kaya hindi mo talaga masisigurado dito sa end time kung sino talaga yung tunay na may unawa ng one God eh. Di ba? Balik tayo. So, minsan kapag magbabanggit tayo ng one God, ng si Jesus, dapat sigurado natin exact. Maaaring nagkamali lang tayo sa wording, pero dapat exact natin yung salita. Okay? Kaya makita natin, then God came down in His own reflection. Sino yung reflection niya? God. Ang reflection ng Diyos ay si Jesus Christ. Kaya God was in Christ. Hindi si Jesus ang Diyos na nagkatawang tao. Ang Diyos, si Elohim, nagkatawang tao doon pa lang sa Old Testament. Ngayon, si Elohim uli ay nagkatawang tao dito sa pamagitan nino, in the form of man, Jesus Christ. Okay? Hindi siguro, malinaw na siguro to. Amen. And God was in Christ kasi lalabas pa rin, oneness pa rin tayo niyan eh. Si Jesus ang Diyos na nagkatawang tao. Yun. Oneness yun. Kaya kahit na itong the conferences, topic pa rin Godhead eh. And God was in Christ. Okay? The God in Christ reflecting Himself to the earth what He was, a Savior. So sino talaga yung Savior? Doon sa in the beginning, God alone. Yung God, attributes ngayon eh. Kaya yung sinabi na Jehovah of the old was Jesus in the new. Ano ibig sabihin no? Yung si Elohim ba na nagkatawang tao sa panahon ni Abraham ay si Jesus ba mismo yon na reincarnation dito sa hindi. Ang ibig sabihin doon, tama si Brother Enmorpe. Ang Diyos nag-inmorpe. Tinawag ngayon na Elohim. Ngayon, ang Diyos ulit nag-inmorpe through Jesus Christ. Tama? Kaya nag-create siya ng both blood cell and egg cell. Kaya nga, yung baby ay a baby. God. Okay. Hindi reincarnation ni Jesus Christ pang Old Testament. Kaya yung si Elohim na dumalaw doon sa Sodoma at Gomorrah para maghanap ng righteous, prefigure lang yun ni Jesus dito sa New. Tama? Kaya ibang flesh yun, 16 elements of the earth, direkta yun. Ito naman yung flesh ni Jesus Christ sa pamamagitan ng Immaculate Conception. Pero iisang Diyos lang yan na nag-dwell. Kaya iingatan din natin na si Jesus ang Diyos na nagkatawang tao. Supply yun. Supply. Di ba? Oneness pa rin yan. Ngayon, He wanted to redeem His child. He didn't want them to go like that, so He had to redeem him. So they called conference. It was the first conference that God ever met with man, was the Eden Conference. Yan yung unang conference. But God made a decision, and the decision was that something had to die. So ang decision ng Diyos, dahil nga nagawa na ng tao ang kanyang pre-moral agent at nagkasala na siya, ang Diyos naman may decision na.
something had to die. Hindi siya pwedeng mamatay. Paano siya mamamatay? Diyos siya. Di ba? Paano mamapatay ng espiritu? Paano mapapatayin ang eternal? Eternal was God. Eternity was God. So meron siyang law. Meron siyang kinsman redeemer. Okay? And that's what God's decision how to save man, to bring man back into fellowship with Him at Eden. Kailangan maibalik niya. Nawala sa fellowship dahil nahulog ang tao. Kaya sabi niya, sabi niya, let's have another conference. The Burning Bush Conference. I would call it the Burning Bush Conference. Sa panahon ni Moses. Nung inakyat ni Moses, sabi niya, nakita niya yung isang puno na nasusunog pero hindi natutupok. At pinuntahan niya yun. At sabi sa kanya ng tinig, take off your shoes. Di ba? Take off your hat or take off your shoes. That would never work. When God said shoes, ang ibig sabihin pala, sa time natin, He meant shoes, when God said born again, He meant born again. He doesn't mean handshake or repeat or creed. Everybody is scared of what? Of that new birth. Yun ang ibig sabihin sa panahon natin. Hindi daw handshake. Kailangan ma-born again. At sabi niya, ang Diyos, wala naman siyang grandchildren. Kaya yung mga anak din natin, mababorn again din yan. At hindi tayo ang mag-born again. Oh, anak, ma-born again ka na. Born again ka na. Ang magulang, nandyan lang bilang gabay. Gagabayan niya. At sigurado mahuhulog yan. At pag nahulog, i-up mo pa yan eh. Hindi yung nahulog na wala. Bahala ka sa buhay mo. Di ba? Hindi. Di ba? Apakan mo pa, di ba? Kasi sigurado mahuhulog yan eh. Kaya nga, kung hindi nahulog yan, di born again na pala yan. Katulad din natin, may pre-moral tayo. Nakita na ng Diyos. Yung mga bata na yan, katulad natin, dumaan tayo sa ganyang edad, nahulog tayo, nagkamali tayo. Hindi natin, ang Diyos nga, hindi niya kinulong. Dapat sana, nakita ko si Eva, madadaya ng serpente. So, ikukulong ko muna si Eva, di ba? Para hindi siya madaya, gagawa ako ng isang malaking room. Ikukulong ko dun si Eva. Kasi, loko to si serpente, dadayain eh. So para bilang magulang, ang ginagawa natin, ihigpitahan natin. Ikukulong natin. Huwag ka na mag-aaral. Huwag ka na mag-aaral. Diba? Ang Diyos hindi niya nga ginawa eh. Kahit alam niya na kung ano yung gagawin ni Adam and Eve. Kasi may pre-moral yan eh. Ang gusto natin sana, perfect yung mga anak natin. Huwag magkakamali. Pero hindi nga pwedeng mangyari yon. May pre-moral yan. Ang magulang lang igagay niyan. Pero kapag nagkamali yan, nandyan pa rin ang magulang para iangat siya at sabihin niya, kita mo, anak, yun ang sinasabi ko sa inyo noon, di ba? Kita mo, na-experience mo na, mali pala. Doon sila lalago sa pagkakamali. Ganon din tayo. Sa pamagitan ng mistakes in our life, doon tayo nagpamature din. So, hindi magmamature ng mga bata kung hindi nila may experience ang kaya nga, ang sin ay perversion ng righteousness. Kung hindi nila may experience na nagkamali sila, paano nila ma-realize na? Yung pala ang sin. Kaya hindi mo kailangan kulungin. Nandiyan ka, pangaralan mo, di ba? Protectionan mo, pero yung kung magkakasala o hindi mo kayang bantayan niya kung hindi magkasala. Maaari sa paningin mo, hindi mo nakikita. Pag nasa labas ng bahay. Labo yan eh. Naglayasan si Hindi. Sa bahay, mabait, mabuting anak. Oh. Pag nasa labas ng bahay, paano mo na masisigurado yan? Kung hindi gumagawa ng ganitong bagay. Labo yan. Diba? Kaya nga ititiwala mo sa Panginoon. At kung magkamali man yan, idadalangin mo pa rin. Dadalhin mo pa rin sa church. Matin ka. Diba? At darating ang time, mababorn again din ang bawat isa. Kaya walang apo ang Diyos na dahil ikaw sabihin mo, born again ka, yung anak ko, mabuborn again. Hindi, walang apo ang Diyos eh. Diba?
Kaya dapat makita natin itong conference dito sa Eden na ang Diyos din naman, imbis na kulungin niya si Adam and Eve, binigyan niya pa ng pre-moral agency. Nahulog tuloy eh. Sana hindi na lang binigyan ng pre-moral agency, sana hindi nahulog eh. O di mas magaling ka pa sa Diyos. Ganon din sa mga anak natin, ganon apply din sa atin today. Binigyan din tayo ng Diyos ng pre-moral. Kaya nga, ang dami natin kalokohan na nagawa sa buhay eh. Daming palpak. Ang daming palpak eh. Tapos gusto mo, yung anak mo eh, hindi maranasan. Di ba? Maranasan nila kasi may pre-moral yan, pero ang kagandahan ng nandiyan ka. Hindi magiging much worse katulad na nangyari sa atin. Tayo, worse na worse tayo eh. Pero dahil nandiyan ka bilang ama, bilang ina, born again ka, magagabayan mo ng tama. Correct. Di ba? At kung magkasala, makagawa ng pagkakamali, nandiyan ka pa rin para abutin bilang magulang. Okay? Kaya walang apo ang Diyos. Na porke born again ka, dapat yung anak mo born again. Maboborn again yan sa panahon na sila ay maborn again. Okay? So habang hindi na maborn again, nandiyan ka bilang ama. Nandiyan ka bilang ina. Na iuunawain mo sila, aabutin mo sila sa time na sila ay nasa mahina pa. Okay? Kaya nga si Brother yung anak niya, 'di ba? Lagi niya pinapangaralan, "Oh, huwag kang inom ng inom, masisira yung ano mo. Umuwi ka na sa inyo, kakahiya doon sa 'di ba? May asawa ka na. Unahin mo yung pamilya mo." 'Di ba? Ganun laging pinapayo mo. Pero ganun pa rin. Minsan iinom-inom pa rin sa barkada. Lagi pa rin. Ganun lang magagawa ng magulang. Alam naman kulungin ni Brother Rolly anak niya doon sa CR. Para hindi ka uminom dito ka sa CR. Diba? Hindi mo magagawa sa mga bata yan. Okay? Kahit anong higpit mo, tatakas at tatakas yan. Okay? So, nandiyan ka bilang ama, unang-una, ipagpipray mo. Yung ano may yung kamalian na nagagawa ng mga bata, mga pagkukulang, kahinaan, ipagpray mo at nandiyan ka, nagpapayo ka. At kapag nakaagawa sila, nandiyan ka para abutin sila. Okay? Hindi mo pwedeng kulungin yan na gusto mo perfect. Gusto mo born again. Hindi. Diba? Dahil kailangan din nila ng Savior. Pag hindi nahulog yan, hindi na kailangan ng Savior. Brother Felix. Yung mga bata, katulad natin, dumantay sa pagkabata, kung hindi tayo nahulog, hindi pa natin kailangan ng Savior. Gusto natin yung mga anak natin huwag mahulog sa pagkakasala. O hindi nila kailangan ng Savior. Gusto natin hindi sila magkamali. Hindi nila kailangan ng Savior. Diba? Pero gaya nga ng sinabi ng ating kapatid, mas malaki ang chances ng mga bata, ng mga anak, na ang kanilang mga parents ay believer. Hindi sila masyadong magiging worse na worse. Hindi katulad na ang parents mo unbeliever. Di ba? Mamanahin mo kung yung parents mo palainom, sigurado yan. Kung ang parents mo pala sigarilyo, sigurado yan. Pero kung ang parents mo ay Christian, meron kang potential. Pero it doesn't mean mo maborn again kagad yung bata. Kaya pagandaan nyo mga kapatid, kapag may mga anak tayo na nahulog sa pagkakamali, bilang magulang, malulungkot tayo pero aabutin pa rin natin sila. Kasi kailangan nila ng Savior. Kailangan nilang maborn again. Okay? You try to place it back on something else. That's how it was in the Holy Spirit because He never denied His own word. You say, well, my church teaches that. Di ba? Yan naman sinasabi sa tuturo ng simbahan namin. Tuturo ng pastor namin. Sabi niya, there, it shows you are not. Hindi ka born again. Kasi sinasabi mo, tuturo ng simbahan namin. You are born of the church. Hindi ka born of God. Born of church. Okay? Not of God. Diba? Kaya nga si Moses doon sa conference, take off your shoes. Nasa holy ground ka. Kaya sabi ng Panginoon, born again. It means born again. Hindi membership. Okay? Kaya nga, tayo mababorn again tayo mga kapatid sa pamamagitan ng word. Ang mga bata, mga anak natin, mababorn again din sa pamamagitan ng word. Okay? Kahit anong kulong mo dyan, kahit anong higpit mo dyan, kahit anong pagalit mo dyan,
Diba? Maboborn again yan sa pamamagitan ng Word of God. Kaya anong kailangan pala? Hindi naman natin talaga kailangan bantayan 24 hours eh. Hindi natin magagawa. Hindi naman natin kailangan kulungin lang sa bahay. Hindi natin magagawa. Ano kailangan natin? Ipag-pray natin. Ang mga panoorin siya. Kapag may mga gawain, tama? Pag Sunday, isama natin para nakakapakarinig sila ng salita ng Diyos. Katulad nito. Hindi mo kayang kulungin yan 24 hours. Lalo kung mga nagtatrabaho na yan. Lalo kung kumikita na yan. Sila na ang boss. Dati tayo ang boss. Oh, bili ka dito. Bili ka dyan. Di ba? Ngayon, hindi na ako boss. Busabos na ako. Pag bili ka. O, papunta ka doon. Kunin mo yung cheque. Bayaran mo yun. Papaalis ako. Hatid sundo mo ako. O, hindi na ako boss. Dati ako boss eh. Di ba? Pag yung mga anak natin nagtatrabaho na at sila na kumikita para sa pamilya, tumutulong sila, sila na yung boss. Pero magulang ka pa rin. Okay, nandiyan ka pa rin para sa kanila. Kapag nagkamali sila, pagalitan mo. Di ba? Ako, pag nagkamali, pinapagalitan ko kagad eh. Nandiyan ka pa rin, magulang ka pa rin. Okay? Kaya, walang apo ang Diyos. Okay? Lahat tayo ay sons doon. Darating ang time, mabuborn again yan. Ngayon, kung hindi natin madalas sila ini-encourage sa mga gawain, lalo pag Sunday makikinig, matagal. Di ba? Pero kung lagi natin ini-encourage, lagi natin isinasama, mga kapatid, may potential na mabuborn again. Okay? So another conference, mga kapatid, ay yung Gethsemane Conference. Ito na yung Gethsemane. Alam niyo na yung kwento nito, di ba? Ang ating Panginoon, nandun sa Garden of Gethsemane, nanalangin siya. Kanino siya nanalangin? Sa sarili niya. Ama. Ama. Di ba? Ganun yung oneness eh. Kasi si Jesus, siya ang Diyos na nagkatawang tao. Ama. Okay, tingnan natin yung conference ng Father and Son sa Gethsemane. Okay, basahin niyo yung scripture. Huwag na natin basahin, haba eh. Pero may sinabi ng propeta. There's a Gethsemane conference when the only one that could die come up to the hour. Ito na yon, yung oras na. Kaya sabi niya, ang talagang grabing sakit o yung agony, yung great pain, ay hindi na actually doon sa doon sa cross o doon sa pagpalo sa kanya o sa pagbuhat niya ng cross habang sabi niya, yung agony talaga, yung great pain, so much pain o greater pain doon sa Gethsemane kasi pinakita na sa kanya. Kaya makita niyo yung pawis niya. Yung mga apostol tulog eh. Di ba? Okay, kaya sabi dito, here he had to make his final decision. Kaya yung decision? Christ. So, may premoral si Jesus Christ. Kasi meron siyang final decision eh. So, si Jesus Christ, may premoral? Wala. Meron ding premoral. Kaso, ang kaibahan lang ni Jesus Christ sa atin, kay Adam, si Jesus Christ ay ano? In the beginning, in the beginning was the Word, and the Word was with God. O, John 1:1, siya ay Word. Okay? Sabi niya, no doubt the Father said. Sabi ng Ama sa kanya, are you still ready to go through it with it, son? Kausap ni Jesus Christ yung sarili niya. yan yung oneness eh. Diba? Parang ano daw, sabi daw ng isang pastor, ano lang daw, ano? Drama-drama. Nagdrama-drama si Jesus Christ. Kunwari, may kinakausap na iba. Pero kausap niya yung sarili niya kasi siya din yung Ama eh. Ganun ang oneness. No doubt the Father said, sabi ng Ama sa kanya, are you still ready to go through with it, son? Ano? Handa ka na ba para ipako ka sa krus? Para mamatay ka. Ano sabi ni Jesus? Father, is it possible? Father, kung pwede sana. Kung posible ba? Ano yun?
Pre-moral yun eh. Di ba? Sarili niya yung inanon. Kasi nakikipagtawaran pa eh. Kanya, it is possible, Father. Is there some other man? You could find somewhere. Pwede ka ba? Posible ba na makakita ka ba ng ibang tao? Para siya na lang ipako? Ayoko mamatay. Di ba mamamatay siya eh? Di ba kaya sabi niya, it is possible, Father. Is there some other man you could find somewhere? I love my people. I love the brethren that you gave me. Is it possible that some other man could? Nakikipagtawaran pa ba? Baka naman meron. Anong sabi ng ama? You're the only. No, son. You're the only one can do it. Ikaw lang. Bakit? Kasi ikaw lang yung sinilang na virgin born. Ikaw lang yung sinilang without sex. Kaya no other man, no bishop, no pope, no cardinal, nothing. No, nothing can help you. Ano sabi nga ni Jesus? Nag-reason pa ba si Jesus? Hindi na. Diba? Kung ano yung kalooban mo, Ama, siya nawa ang mangyari. Pero, medyo nagtawad-tawad pa siya eh. Baka may iba pa ang pwede. Diba? Kasi nga may pre-moral nga siya. Alam niya eh. Kung anong hirap ang dadanasin niya to. Okay? So, meron siyang pre-moral. Pero, dahil siya ay word in the beginning, John 1:1, hindi niya ginamit yung kanyang self-will. Pero meron talaga siyang self-will. Hindi niya ginamit kundi yung will of the Father. Yan ang kaibahan ni Kristo at sa mga tao na sinilang sa pamamagitan ng sex birth. Sabi niya, can you, the Holy Son of God, take the sin of adultery? Pwede natin magawa yon. Can you take the sin, the punishment of adultery? Can you take the sin, the punishment of lie? Can you take the sin of all these things? Can you bear upon yourself? Yet innocent. Jesus Christ, He was the only one. The conference was met. So nag-conference ang Ama kay Jesus Christ. At yung Ama, ang Diyos, was in Christ. Diba? Why did He say, ano sabi ngayon ni Jesus sa Ama? Not my will. Thine be done. Okay, so, not my pre-moral. Kasi gusto niya sana, iba na lang. Lord, iba na lang. Baka meron dyan. Diba? Not my will. So, ibig sabihin, meron ding pre-moral si Jesus Christ, pero hindi iyon ang kanyang ginamit na desisyon. Kundi kung ano, yung kalooban ng Ama, nag-final decision din. Ibig sabihin, may pre-moral. Kasi nag-final decision siya na sundin ang kalooban ng Ama, hindi yung sarili niyang kalooban. Ano ang kalooban niya? Lord, baka pwede naman. Baka meron pang iba dyan na pwede na gaganap niyan. Diba? So, ibig sabihin may pre-moral. At sa pre-moral niya, nag-decision din siya na ano? Not my will. Thine be done. Hindi naman siya pinili, hindi pwede anak ha. Hindi pwede na, ikaw lang, hindi naman siya pinilit din eh. Nagtanong lang naman si Jesus Christ. Baka naman meron. Diba? Kasi nakita niya yung grabing agony. Okay? Now, sa last na tayo. Sa 282, kasi inano ko na to eh. Inisqueeze ko na lang para mabilis. Mahaba din to. So, paragraph 282 para mapaaga tayo. Sabi din sa 283, sa 282 muna, God has to have some standard. If I had to join a church, which one would I join? Kung merong standard ng Diyos at kung ikaw ay sasama o sasali sa isang iglesia, which one would I join? Kanino ako magjo-join? There's only one. And you don't join that. In example, diba na yung Branham family. Hindi siya nag-join. Sabi niya, I've been in Branham family 54 years. Kasi 1963. 54 na siya. 1964. Tama? 54 years.
53. 1963 yan. So 1963 siya ay 54 years. Okay. And I never did join the family. Hindi siya nag-join. O sali ako sa Branham family. Hindi eh. Sabi niya, I was born Abraham. Okay. I am Branham because my father is Branham. Tandaan niyo yan ha. I am Branham because my father is a Branham. I am tabi mo yan. Tabi mo to. Yan. Baba mo lang yan. Baba mo lang. Yan. And I am a Christian because my father is Jesus. Tama? Hindi. Di ba si Jesus din ang ama? No, sir. Dapat ganun na lang sana, ano? Para wala nang debate, wala nang problema. Hindi na masayang yung boses ko sa Di ba? I am Christian because my father is Jesus. Dahil si Jesus ang Diyos. Siya yung in the beginning, God, tapos nagkatawang tao siya. Di ba? I am Christian because my father is Father Jesus Christ. O dapat ganun na lang sana. Father Jesus Christ. Kaso wala namang tumatawag kay Jesus Christ na Father eh. Yun ang problema talaga ng mga oneness. Sila lang talaga ang tumatawag na Father. Pero hindi nila mausal na Father Jesus Christ. Pero tinatawag nila na si Jesus din ang Ama. Okay? We are Christian upon that basis. Kaya tayo Kristiyano dahil nga I am a Christian because my Father is God. Sa Hebrew, Elohim. Sa Greek, Jehovah. O ano man. O sa Jehovah's Witnesses. Meron naman, Yahweh. Okay? We are Christian upon the basis we are Christian. We are born of His Spirit. Yan, Father is God. Sino yung Father is God na yon? Yung the Spirit of my Father. Yun yung Father is God. Yung the Spirit of my Father in me, yung na kay Kristo. I have the attributes of God in me. Yan, the Spirit of the Father. Yun yung the Father is God. And they, singular, plural. Display their self, singular, plural. Plural pa rin. Like they, plural pa rin. Did in His Son, Jesus Christ. Diba? Si Jesus Christ yung Son niya. Their self like they did. Yeah. Marami siya. Kaya yung Father is God, yung Son ay si Jesus Christ. Yung the Spirit of the Father dwelleth in Christ. Okay? Kaya sabi doon sa last na, upon this rock, I build my church, not by flesh, blood has it revealed it to you, but my Father which is in heaven has revealed it. Upon this rock, I will build my church. Ano sabi ni Peter? You are the Father, you are the Son, and you are the Holy Ghost. Yan ba sabi ni Peter? Peter, ano pagkakilala mo sa akin? Peter, ano pagkakilala mo? Well, si Peter na tinanong talaga. Person to person eh. Personal interview. Tama? Hindi na video conferencing yun. Conferencing talaga yun. Between Apostle Peter, di ba? Between Peter and Jesus, conferencing talaga yun. Interview talaga yun. Peter, ano ang pagkakilala mo sa akin? Ikaw ang Diyos na nagkatawang tao, ikaw ang Ama, Anak at Espiritu. Yun ba ang sinabi ni? Ikaw ang Diyos. Doon, ikaw yung creator na nag-create ng universe. Nagkatawang tao ka, ikaw yun. Ganun ba tayo mag-explain ng Godhead? Dati.
Diba? Ganun ba unawa natin sa Godhead? Ikaw yung creator ng universe. Nagkatawang tao ka. Hindi ganun ang revelation ni Peter. Kaya si Peter, binigyan siya ng susi. Diba? Kaya sabi niya, upon this rock, I will build my church. Kasi nga, tama ang revelation ni Peter. Sabi ni Peter, you are the son of the living God. Nasaan yung living God? Ano sabi ni Jesus? But my Father which is in heaven has revealed it to you. Amen? Kaya nga, ang upon this rock, upon this revelation of who is God and who is Jesus Christ. Not a Father, Son, and Holy Ghost. Kaya linawin natin pag sinabi natin, si Jesus yung Diyos na nagkatawang tao. Siya si Elohim na nagkatawang tao. Si Elohim ay nagkatawang tao, sa Old Testament pa lang, meron na nun eh. Di ba? Na tinawag si Melchizedek. Pero hindi siya si Jesus Christ. Di ba? Kaya sabi ni Jesus, yung si Elohim na nagkatawang tao, in the form of Christ na kumain, uminom, di ba? Mukbang pa yung ginawa eh. Ang dami kinain dahil pagkain na hinanda ni Di ba? Sa panahon natin, ang tawag mukbang. O, ano tawag pa? Bukod sa mukbang. Ano yun? Yung eat all you can. Eat all you can, di ba? O, eat all you can. Parang budol fight, parang gano'n eh. Talaga hinandaan talaga. Talaga kumain talaga ng marami, ng calf, milk, uminom ng milk, ano pa? Baby back baboon. Baby back baboon. Spare ribs. Talaga hinandaan talaga ni Kumain. Kumain. Sino yun? Tinawag na si Elohim. Okay? Si Elohim na nagkatawang tao. Sabi ni Buddy Branham, yun ang pre-figure. Yung kumain na yun, pre. Ano ba pre? Pre, hindi pala pre. Libre yung pre. Pre. Pre-figure nino ni Jesus Christ. Kaya si Elohim, yung kumain doon sa tent, doon sa loob ng kay Abraham, pre-figure ni Jesus Christ dito sa New Testament. Yun ang ibig sabihin na Jehovah of the old was Jesus of the new. Hindi si Jehovah was Jesus. Okay? Kundi yung flesh, yun ang pre-figure ni Jesus dito. Kaya nga, God was in Christ. The Father dwelleth in me. Kaya nga, ang Diyos sa Old Testament na tinawag na si Elohim, nagkatawang tao through Jesus Christ. Kaya si Jesus ay dual person. Okay? Kaya nga, ingatan natin na pagsasabihin natin na si Jesus ang Diyos na nagkatawang tao. Reincarnation yun. Ano sabi, di ba? Ano ang sabi? Hindi naniniwala sa reincarnation. Okay? Kaya mahirap talagang yung magsasalita ka na hindi ka solid, hindi solid yung unawa mo. Sabi nung isa, merong isang gustong sumama. Mabait naman to, actually mabait to. At actually, ano pa to naawa dito si Buddy Roger. Binigyan pa ng sapatos. Tawag kasi doon, brotherly love. Pag nakita ka ng kapatid na naawa ka, di ba? So bilang i-reflect mo yung brotherly love, iregaluhan yan. So dati, ini-invite natin yan. Ngayon, kahapon, nagsabi si Pastor Alan na gusto sumama. Kasi naniniwala sa Pastor Joe sa mga turo mo. Ganon. Sabi ko, pwede naman. Pero interviewin mo muna. Mag-conference muna kayo. Kasi mamaya, di ba, hindi natin alam. Tanungin mo muna kung pastor ba siya o member lang. Sige, tatawagan ko muna. Pastor Joe, sige, babalikan ko, tatawagan ko muna. In-interview ngayon. Nag-conference sila. Sabi nung brother ay,
teacher ako dito. Nire-recognize ka bang teacher dyan? Oo, nire-recognize akong teacher dito. Doon sa isang church. Tapos nag-share siya na ang edad daw ni Jesus Christ nung namatay, 30 years old. Ha? Teacher ka niyan? Si Jesus Christ namatay 30 years old ayon sa history daw. Pabira. Pwedeng kinder eh. Pero mo, dahil lang sa history, naniwala ka na si Jesus Christ ay 30 years old. Paano yung Bible? Paano yung propeta? Tapos, teacher ka? Dahil ko, Pastor Alan, wag mo isama yan. Wag mo isama yan. Diba? Biro mo, bibigyan mo pa ng love gift, tapos magsasama ka ng ganyan. Sharean mo na lang, Pastor Alan, one-on-one. Yun, share na lang kayo, pero wag mo na isama dito sa, ano natin, magugulo. Biro mo, mag-share yan, sigurado si Jesus Christ na matay 30 years old. Ayon daw sa history. History, tinitingnan niya pa. Matinding ebidensya mo, history ah. Eh karamihan ng history, lahat ng mga history, hindi nga nagkakasundo yung mga historian. Diba? Eh sabi ko, huwag mo lang isama kasi magugulo yung gawain natin. Sabi ko kasi, teacher daw siya, tapos si Jesus Christ namatay 30 years old. Eh 30 years old, binautismo pa lang siya ni John. Diba? Tapos nung binautismo, namatay ka agad. Eh ayon daw sa history, 30. Sabi ko, pambihir. Kilala mo. Ayon sa history, sinong historian yan? Sige, sinong historian yan? Kilala mo ba yung historian na yun na nagsabi na 30 years old? So bago ka magsabi ng history, kilalanin mo muna kung sino yung historian. Huwag lang yung sabi sa history. Ay, chismis lang yun. Di ba? Sinabi ni history, sino ang historian yan? Alamin mo muna. Kasi hindi lahat ng history tama. Merong history scam. Sabi niya, Katulad nga yung yung Philippine history na lang. Si Andres Bonifacio at sino to? Si Miguel Aguinaldo. Meron dalawang kwento diyan ng mga historian. Yung isang historian, ang presidente talaga ay si Bonifacio. Ang ginawa doon ni Aguinaldo, pinapatay niya si Bonifacio para siya maging presidente. Yung isang historia naman, hindi. Si Bonifacio daw, si ganito. So, dalawang history. Parehong history. Sino paniniwalaan mo sa dalawang historia? Sino yung bias? So, hindi pwede maging history ang basihan natin bilang teacher ka. Diba? Ang maging basihan mo kung ano yung Biblia at kung ano yung message. Eh, wag mo na isama yan. Sharean mo na lang yung Pastor Alan, turuan mo na lang, turuan. Sabi ko, wag natin isama yan. Kaya gano'n, no? Kapag gusto natin mag-share, maging maingat lang tayo. Yun ang advice ko, maging maingat lang tayo. Diba? Kasi mamaya magkamali tayo, marami tayong ibubulit sa maling turo. Kawawa din, ano? Diba? Yung baga parang isa sa nag-repair ka ngayon, nag-repair ka ng isang, Brad, kailangan ko ng yung gumagawa ng bahay? Karpintero. O meron akong kilala, ito karpintero. Mandaraya pala yung karpintero. Di ba guilty ka rin? Kasi nag-recommenda ka ng karpintero Mandaraya. So guilty ka rin. Kawawa naman itong mambira yung karpinterong binigay mo eh. Taga-Tanawan eh. Torpentero pala. Di ba? Taga-Tanawan, tanaw lang ng tanaw eh. Taga-Tayuman, tayo lang ng tayo eh. Torpentero pala. Gano'n, di ba? Magigilty din tayo. So, gano'n din. Ako, once na nagkamali ako tapos na ituro, guilty din ako. Kaya, nag-iingat ako masyado. Kung magkamali pa man, kailangan ko mag-repent. No? Nagkamali ako eh. So, kailangan natin i-repent. Kaya mag-iingat tayo na mag-share. Siguraduhin natin ang tama. Kung hindi pa tayo sigurado, magbabad muna tayo sa message. Pasa muna. Babad ka na ng babad. Babad ng babad. So habang nagbababad ka lang sa message, darating ang time, maaalala mo yung mga nababasa mo kapag may nakikita ka pang ibang mga nababasa. So ganun lang. So gusto natin magturo, magbabad tayo sa pagbabasa. Okay? Huwag lang yung basta gusto mo lang mag-share, kagalaka kung mag-share. Tama yan. Pero kailangan, pag-ingatan din natin, mamaya makapagbitaw tayo ng salita sa isang tao na hindi natin kilala, pinaniwalaan, tapos hindi na kayo nagkita ng 1,000 years, hindi mo na makukorek yung maling tinuro mo. Kasi 1,000 years na kayo hindi nagkita eh. Brad, mali pala yung unang sinabi ko. Brad, hindi mo na magagawa. Kasi patay na yung tao.
1,000 years na eh. Paano ngayon yan? Mananagot din tayo doon sa mga nasira natin ng mali. Di ba? Senior kasi sa akin ni Brother Junil eh. Ganito daw, ganyan, ganyan. Naniwala naman ako kasi alam ko. Bride yung nag-share sa akin eh. Nandun ka ngayon. Sorry, Brad. Mali pala yung unaho. Ako, yung na-share ko sa'yo, mali eh. Pwede bang ganun? Di ba? Pwede ka bang ganun? Doon sa Great White Throne. Bride ka, nandun ka sa ano. Tinuro. Lord, yan na yung nag-share sa akin, no? Bride yan, di ba? Mali pala yung tinuro. Siya nag-share sa akin, kaya yan din na tinuro ko noon eh. Pwede bang ganun sa ano? Magtuturoan tayo doon? Hindi pwedeng ganun. Pauna ko pala kay pareho. Di ba? Kaya lahat tayo, mayroon tayong desire na mag-share, pero mag-ingat din tayo sa mga doctrinal issue. Pero kung ang gusto lang natin, yung inspiration, maraming message sa inspiration. I-preach mo yung character ni Kristo. Yan, i-preach mo yan. Yung mga character, inspiration, yung mga testimony. Yun na lang, mas maganda, safe tayo doon. Pero yung mga doctrinal issue, mag-iingat tayo doon. Okay? Kaya lalo na itong Godhead, explain. Amen? Kaya madalas na isisingit. Kasi kahit saang spoken word ka pumunta, masisingit talaga yung Godhead eh. Katulad nito, conference yung pinag-ano natin, napunta sa Godhead. Okay? Kaya sabi niya dito, last na, balikan natin. Ano ba yun? Yung kanina. Wag na. Ayan. Di ba malinaw yan? We find out that when this man reflected God, sino yan? Jesus. Then God came down in His own reflection, buwaba siya sa kanyang sariling reflection. Sino yun? Sino yung reflection niya? Jesus. In the form of man, si Jesus. Kaya hindi si Jesus yung Diyos na nagkatawang tao. Huwag kayo magsasalita ng ganyan. Sa mga oneness, okay yan. Tanggap nila yan. Kasi oneness teaching yan eh. Pero sa message, hindi. Pag nasundan kayo ng teacher, anong si Jesus na nagkatawang tao? Ang Diyos ay nagkatawang tao in the form of Jesus Christ. Iba naman yung topic na Jesus is God. Iba naman yun. Agree tayo doon. Jesus is God. Jesus was the Son of God. Jesus is God. Okay tayo doon. Because in the beginning was God. In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. So Jesus is God. Jesus is the Son of God. So John 1:1 pa lang, si Jesus ay God. Sa John 1:1. Hindi sa man. Hindi sa, Hindi sa Elohim. di ba? Kaya kung gusto natin mag-share ng Godhead, mag-aral tayo ng mabuti sa Godhead Explained. Okay? Dahil ako, ilang taon ko na ba itong sinishare? Hanggang ngayon, nagbabasa pa rin ako. Di ba? Para lalong tumibay ng tumibay. And God was in Christ. Kaya sabi doon, kaya pala paborito ng mga ANC na ang makilala ang isa at tunay Diyos at tunay na Diyos, ito ay buhay na walang God. At ang iyong sinugo na si Jesus Christ. Kaya pala paborito nila. Kasi nakakita din sila ng konting liwanag sa isang verses. Kaso, hindi nila kinikilala na si Jesus Christ ay Diyos. Man lang talaga. Pero tayo hindi. Jesus was God. John 1:1. Jesus is the Son of God. Kaya sabi ni Peter, you are the Son of the living God. Sabi ni Brother Branham, not a Son, a Father, a Holy Ghost. It is the revelation of who is God and who is Jesus Christ. Yan yung upon this rock. Who is God and who is Jesus Christ? Yan yung upon this rock, I will build my church. Yan ang Godhead. Explain. Okay? Kaya, i-correct natin yung word na ang Diyos na si Jesus ang Diyos na nagkatawang tao. Hindi na tamang term. Pero kung ang gagamitin mo ay John 1:1, di ba? Word made flesh. Tama yun. John 1:1 yun eh. John 1:14, word made flesh. Okay?
Kaya kailangan maingat kasi pagka hindi, maiipit kayo ng mga oneness, maiipit kayo ng twoness, maiipit kayo ng Trinitarian. So God bless you all, yun lang mga kapatid, ang message na conferences. So binabalik ko na sa ating MC. Anong oras na ba? 11:35. So God bless at binabalik ko na sa ating MC. At siguro announcement na lang, ano? Malapit na, no? Brother Joel, Friday. Friday ng hapon, tama? Anong oras ba si Brother Joel? Ang ano niya? Brother Joel, sa Friday, anong ano mo? Anong oras? $6:40. 6:40 PM. Wala kang mic. Wala kang mic, Pastor. Ayan. Ang dating mo ay 6:40. Hindi, ang 6:40 alis, dating. alis dito, 6:40. Hindi, yung dating mo sa airport. Ano yan eh? 1.5 minutes eh. Alas 7 na lang. Nandun na ako na alas 7. Kasama ko si Brother 8 lang. Junel. 8 lang, 8. Wala akong kasama eh. Dalan mo ako. Daanan kita. Sige. O, tatlo na kami. Sige. Alas Magkape-kape. 7. Hindi, magsasara to ng alas 6 eh. Di ba? Daanan ko siya. O, di magkakapi-kapi tayo sa Starbucks. Okay. Ayan, sige. Kapi-kapi na kagad. Yung dalawa. Salubong natin si brother. Sige, susundin ka namin 4. Yun na ba yung sinend mo na ticket? Yun na ba yun? Round trip na yun? Magdadala kami ng bulaklak. Bulaklak tsaka gitara. Magigitara si Brother Ronnie. Ano yan? Amerikano? Sabayan ko nakaratula si Brother Junel. Parang foreigner. Yeah. Okay, so God bless sa ating lahat at see you sa Sabado, no? Sabado na ang alis natin. At anong oras Brother Aris sa sa Cubao? Alas 10 hanggang 10:30. Bigyan natin. Alas. Hindi okay na yan kasi ang ano naman natin is alas 3 doon eh. Alas 3 naman ang ano natin doon sa La Union. So alas 10 hanggang 10:30 pwede tayo doon sa Cubao. Tapos pag na-pick up na natin yung sa Cubao ay pick upin na natin sila Brother Roger doon sa ano yun? Centris doon sa Brother Roger doon sa 7-Eleven. Centris din diretso na tayo. Then sa daan, pag inabutan tayo ng tanghalian, ay magdala na lang tayo ng tanghalian, no? Merienda, tanghalian. Okay? So, yun na lang, no, mga kapatid. At we pray and we hope na lahat tayo ay makarating yung mga nagpalista. Okay, at ingatan tayo ng Panginoon at ang Diyos ang mag-provide sa atin ng ating pangangailangan. Okay, at si Brother Aris na ang bahala dun sa sasakyan kasi yun naman ay sa tiyuhin ni Sister Janet na van. Okay? At siya na yung bahala doon mag-facilitate. Okay? So, God bless you. Balik sa'yo, Brother Felix. Amen. Salamat, Pastor Joe. At sa mensahe nating conference na nauni sa Godhead. Amen. At siguro, tayo ay tumako na sa closing prayer para siguro ibigay ko na kay Brother Joel ang panalangin men sa oras. Brother Ako, Joel? Ako? Bro. Sige, tayo yung manalangin. Muli, Panginoon, amin kang pinapasalamatan, Lord, sa umagang ito. Natapos namin gawain. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya, sa Holy Spirit, Lord. Salamat sa mensahe, Panginoon, na iyong nilatag para sa amin. Ito'y gawin naming kalakasan, Lord, na aming makatulong sa aming itong buong sanlinggo na kakaharapin. Lord, sa darating namin na meeting, ikaw po lahat mag-provide. Guide sa amin, magpapita, Lord, sa flight ko, pauwi, papunta dyan, pabalikan. Yung mga mahal namin sa buhay na maiwan, Lord,
lagi, Panginoon, yung Mystery Angels, laging nakabantay para sa amin, Panginoon. Tumbong sanlinggo, Panginoon, namin tatahakin. Lagi namin hinihiling, Panginoon, yung Holy Spirit para kami ay guide, kita, at higit sa lahat, Lord, yung manifestation mo, Panginoon, ay makita kami sa buhay namin. Salamat, Panginoon, ikaw ka naming tinataas sa pamagitan lamang na iyong pangalan. Through your Son, Jesus Christ, we pray. Amen. 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 Yun. Wala kang mic, Pastor Joe. God bless you, Brother Chris, Brother Felix and family, Brother Roger and family, no? God bless you. At sino pa na nasa Brother Joel and family, at sila Sister Sarina ba nandito? Sarina, sila Brother Julius. Wala. Wala sila. Nag-drive na, umalis na. O, yun. So God bless you sa lahat, ano? At sa Sabado magkita-kita tayo, no? Amen. Na makapiling na bawat isa. Okay? At kung ano man yung sinabi ni Pati Banam na tayo ay magmahalan, tayo ay magtulungan kapag merong mga kapatid na nagda-down, tulungan natin. Gaya nung pinost ni Buddy Roger, yung story na yon na kapatid ko yan. No? Hindi yan mabigat. Di ba? Yun yung istorya na yun eh. Yun ang dapat na kailangan talaga sa church. Na kapag may mga kapatid na nangangailangan, hindi sila pabigat, kundi kailangan silang tulungan. Okay? Hindi pabigat. Okay? At kung kung may mga dati nating nakasama, no? Yung mga nakasama natin na hindi na natin kasama, ay kilalanin pa rin natin silang kapatid. Pero hindi na sa faith. Okay? Hindi na sa faith. Kasi iba pag faith sa doctrine na yun eh. Okay? So, pagsamahan lang natin sila. Kung kakamustahin tayo, kakausapin tayo, kamustahin nyo lang. Hindi lang mga dating nakasama natin dito sa TMT. No? Huwag natin silang i-down din, huwag natin silang pagsalitaan na hindi maganda. Kundi ituring pa rin natin kapatid. No? Hindi lang dito sa pananampalatayang ito kasi iba na yung faith nila eh. Diba? Iba yung paniniwala nila. Pero kung pagdating kay Jesus Christ, ituring pa rin natin. No? Mas maganda na yon. Okay, so kung ma-meet natin sila, ay pakisamahan natin ng mabuti. Okay? Para wala tayong bitterness o dala-dala sa ating sarili. Kumbaga, malinis yung puso natin. Okay? Maganda yung malinis yung puso, malinis isipan natin. Hindi tayo nag-iisip ng masama sa bawat isa. Pagkos ay mag-iingat din tayo sa iba. Okay, so God bless you all. God bless Brother Felix, Brother Roger, family. Sino pa? Tulintina yung family. God bless sa inyo lahat. God bless.